Ang huling taon ni Asa. Ikalabing-anim na kabanata. Naikatatlongput-anim na taon ang paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasya ng Israel ang Huda, at pinabakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Ipinakuha ni Asa ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo. At ibinigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan siya nakatira. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan na magkakampihan tayo, gaya ng ginawa ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang ipinadala ko sa iyong pilak at ginto, at hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel, para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa, at inutusan niya ang mga komander ng kanyang mga sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel-Maim, at ang lahat ng lungsod ng Naphtali na ginagamit na bodega. Nang marinig ito ni Baasya, ipinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama. Pagkatapos nag-utos si Haring Asa sa lahat ng lalaki ng Huda na kunin nila ang mga bato at mga troso na ginagamit ni Baasya sa paggawa ng pader ng Rama. At ginamit ito ni Haring Asa sa paggawa ng pader ng Geba at ng Mizpa. Nang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram, at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya, na ang mga sundalo, mga karwahe at mga mangangabayo ay napakarami? Nang panahong iyon nagtiwala ka sa Panginoon, at kayo'y pinagtagumpay niya sa kanila, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo, para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na." Dahil dito, labis na nagalit si Asa sa propeta, kaya ito'y kanyang pinakulong. At sa panahong ding iyon, nagsimulang pahirapan ni Asa ang iba niyang mga mamamayan. Ang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Asa, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at ng Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asa, nagtiis siya ng karamdaman sa paa. Kahit malubhana ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi sa mga manggagamot. At nang ika-41 taon ng paghahari niya, namatay siya. Inilibing siya sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili sa lungsod ni David. Inilagay siya sa kabaong na may iba't ibang mga pabango, at nagpaningas ng malaking apoy ang mga tao sa pagpaparangal sa kanya.